mahihirapan po na pagtakpan kung plano man or mahihirapang ipagtanggol ng kahit anong pamamaraan ng mga DDS vlogger o ng mga taga-suporta ng nakaraang administrasyon ang mga nagputukang balita sa kung ano ang mga pwedeng nangyari o posibleng nangyari, may katotohanan ba o wala. Ang mga allegation na involved sa korupsyon, human rights violation at iba pa. Hindi lang sa Pogo operation. Pati yung korupsyon sa PCSO na nabulgar na under Colonel Garma nang siya ay general manager ng PCSO sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Nakakalulang milyon ang kayamanan ni Garma nang hindi mo malaman kung saan ang galing. Ang dahilan niya, pamana ng kanyang mga magulang. Pinagbentahan ang alahas. Pero napakarami niyang bahay, idinidinay sa Cebu, kondo, at saka mga bank account dito sa Metro Manila. So, alleged corruption at iba pang mga isyong may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi ko alam kung ito ba'y pagtatanggol ng mga DDS vlogger o supporters o dinadivert nila sa ibang isyo na ang pinalalabas na masama at may kinalaman sa korupsyon at iba pang isyo ay ang Marcos administration para pagtakpan ang nagputukang balita sa nakaraang gobyerno dito po sa ginagawang Quadcom public hearing ng Kongreso. Kaya ko po nababanggit ito dahil lahat akusasyon, denial, akusasyon ang nangyayari. Pero may mga nawalang buhay. May mga perang hindi maipaliwanag kung saan galing. May mga perang nawala. Sa PCSO lang nalugi ng 90 billion under Colonel Garma ang PCSO. Nawala yung ganong kalaking kita. At iba pang problema. So, ewan ko. Kayo po na mga taga-suporta ng Marcos administration, loyalist man o supporters o iba pa, o matitinong mga Pilipino naniniwala sa ating kasalukuyang pamahalaan. Nang iba'y naniwala rin na matino, anti-korupsyon, magaling ang nakaraang gobyerno. Pero bakit naglabasan itong mga testigo? Naniwala man tayo o hindi, pero kailang mga sinasabi ay buwis buhay at ng kanilang pamilya. Pero kanilang ginagawa. Mga pulis na nagamit o nagpagamit, mga dating opisyal ng pamahalaang nagamit, nagpagamit din sa mga pwedeng sabihin nating illegal na gawain. So ano ito? Magkaroon kaya ng tunay ng hustisya? Magkaroon kaya ng talagang katarungan ng mga alleged victim sa mga paglabag sa karapatang pantao at paglabag sa ating mga batas? Kaya ko na itatanong, kasi yung mga Duterte supporters, lalo na mga vlogger, ngayon hindi na nakakasundo, nag-aaway-away na sila, nagsisilipan na sila. Hindi na nila malaman kung anong gagawin para siraan ang gobyernong ito. Dahil mula day one, nang sila'y nag-akusa at nanira sa Marcos administration, walang napatunayan. Pagkatapos ngayon, ang kailang kinakampihan ay nasasangkot at isinasangkot sa mga controversial na issue sa graft in corruption at human rights violation. Kaya sa tingin ko, mahihirapan ang mga taga-suporta o yung mga DDS vlogger na sila ay magkasundo at ipagtanggol ito, nagkawatak-watak na. Sa anumang aspeto, sila mismo ay nagkabuhol-buhol at kung paano nila ipagtanggol ang kanilang kliyente at kanilang pinaniniwalaan, mahihirapan na sa ganitong level ng usapan. Tama ang galaw ng Kongreso, tama ang galaw ng ating gobyerno, rule of law, panagutin ang dapat managot
sa ating mga batas. At yan ang nangyayari. Walang personalan sa investigasyon, pero lumalabas ang mga testigo, voluntaring nagsasalita, voluntaring nag-aakusa, ang mga inaakusahan tulad na sinabi ko, nagdi-deny na lang. Ano ito? At saan pupulutin ito? Ito na ba yung pagtatapos ng grupong anti-Marcos? Sila ay may kanya-kanya ng siraan, tapos yung focus nila kung paano ipagtanggol ang kanilang kliyente at pinaniniwala ang politiko, hindi na nila magawa dahil sila mismo nag-aaway-away na. Bahagi na ba ito ng desperado, panic mode na kanilang galaw? Or bahagi na ba ito ng wala ng financial support sa kanila? O talagang alam nila from day one, mahihirapan nilang linlangin ang mga Pilipino, ng mga viewers at followers sa social media at iba pa dahil matatalino na ang taong bayan. Ako yun ang tingin ko. Hirap na ang mga anti-Marcos papaniwalain ang taong bayan sa kanilang mga sinasabi dahil puro paninira, walang ebidensya. Pagkatapos ngayon, ang kanilang mga pinagtatanggol ay lumalabas pa yung kanilang mga pananagutan base sa mga testigo at mga sinumpaang salaysay before Quad Committee hearing at iba pa. Nako, matindi. Any comment, reaction sa bagay na ito? Okay lang po. Ito rin ba ang dahilan, kung yung mapapansin nanahimik na rin ng ilang linggo ang dating Pangulong Duterte? Matapos din niyang sabihin na wala siyang nakikitang masamang ginagawa si Pangulong Marcos at kanya nga pinanawagan pang suportahan natin at susuportahan daw niya si Pangulong Marcos. Baka si dating Pangulo'y sumusuko na. Alam niyang hirap talagang sirain ang gobyernong ito. At alam niyang lumiliit na rin ang mga nakapaligid sa kanila. Nagkakagulo pa yung kailan tagapagtanggol ng mga vlogger. O baka ito'y ginagawa ng dating Pangulo dahil nakikita niyang maiipit na sila. Kailangan niya nang magpahinga at sumuporta na lang sa Marcos administration. Yan po'y aking opinyon sa pantaha. At tanong na rin, ano ang inyong paniniwala? Bakit nagbabago at nagbago ang statement ng dating Pangulo na kinikilala na ang ating administrasyon Marcos at kanyang susuportahan na? Matapos ang sunod-sunod na pagputok ng mga balita na siya at ang kanyang mga dating kasamahan sa gobyerno ay inaakusahan sa graft in corruption at paglabag sa karapatang pantao. Anong inyong masasabi dyan? Maging matalino sa mga reaksyon at comment dito sa ating mga pinag-usapan sa aking mga channel. Dito, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Please like, subscribe, and follow.